This is James' last breakfast, so he will be evicted in the house already. Yep. Kicked out. Yun guys, I'm editing the video na ngayon. Tapos, hindi ko pala na-record kung paano kami naghiwalay ni James. Sobrang nakakalungkot. Nakakalungkot yung pag-iwalay namin kasi anong nangyari doon? Di ba mag-check out na siya ng hotel. Sakto, may trabaho ako. Tapos nasa meeting ako. Ako yung nagpe-present nung sa meeting. So, nagulat na lang ako. Dumating si James. Tapos dala niya na yung bag niya. Kasi hindi ko makakalimutan. Kasi hindi touchy na tao si James. Hindi siya mahilig kumawak. Pero nung last day na yun, hinawakan niya yung shoulder ko. Tapos parang pinisil niya na, man, I'm leaving. Ganon. Tapos syempre, nakafocus ako sa meeting kasi nagpe-present ako. So hindi ako pwedeng tumayo. Hindi ako pwedeng makipag-usap sa kanya. Sobrang lungkot kasi wala akong ibang nagawa kundi tignan lang siya na parang, alam mo yun, wala kaming, hindi ako nakapagpaalam ng maayos, hindi ko man lang siya parang nayakap or nahawakan. Parang siya lang yung humawak sa shoulder ko, tapos ako nakamiting na parang yun na yung goodbye namin na salamat sa lahat. Tapos parang nakikita ko rin na may lungkot din sa mga mata niya kasi syempre parang naging close din kami doon, tapos syempre alis siya. May pinagsamahan din naman kami as friends. So, ayun. Kaya parang pagkaalis niya, di ba nasa meeting ako, pagkaalis niya, naiiyak na talaga ako. Pero alam mo yung naiiyak na ako, para nasa meeting ako. So parang pinipigilan ko yung iyak ko na parang okay, kailangan ko maging professional kasi nasa trabaho ako. Tapos alam mo ba, after ng meeting, tumakbo talaga ako papunta sa bunk pit ko sa taas. Tapos dun na talaga, bumuhos na talaga yung luha ko. It's kinda crazy, the kinds of things life throws at you. I never knew I'd feel so safe in your arms. Now you're all I need. It wasn't long before I knew that I fell for you and you had my heart. As fast as the seasons changed, my heart was stolen. Parts of me that were broken found love. And no amount of distance can change how I'm feeling, 'cause I know this is real. I'm so happy that you're mine. It's day 1 of moving on. Hey! Nakakapanibago. Nakakapanibago, wala nang nag-aaya mag-break. Hoy! Nakakapanibago, wala nang nag-aaya mag-breakfast. Wala nang mag-aaya mag-lunch, mag-dinner. Wala akong katabi dun sa workstation. Aalis na rin ako. Mag-check out na rin tayo, guys. Kasi sa bawat sulok ng lugar na to, naaalala ko siya. Pero good thing, kagabi, nag-kausap kami ni Opa. Hiningi niya yung Instagram. So since it's our moving on era, I ordered a good food, a good meal. Dapat masarap yung meal natin para makatulong makamove on. So yan, nagbook lang ako sa Klook.
Nag-check ako na pwede makain sa Klook. Tapos nag-book ako. And then, marireceive ka na QR code. And then, ayun, clean ko na dito sa Yenli Yours. Pwede rin kayo mag-book ng mga pagkain sa Klook. Tapos, medyo maingay na. Pwede rin kayo mag-book ng mga pagkain sa Klook. Tapos gamitin yung discount code ko, Marvin Samako, para maka-discount kayo. Ang technique doon, for example, marami kayong orderin na food, add to cart muna. Ay, may add to cart mo sa Klook? Oo. I-add to cart niyo muna. Tapos pag mag-check out na kayo, doon yun na gamitin yung code para mas higher discount ba? Or parang i-discount nyo yung total. So, ito na yung pagkain ko. That I'm going to eat mango, green and white sticky rice. We have, I don't know what's this. Ano yan? Mais? Mais ka dyan. Coconut syrup, some coconut ice cream, and mango ice cream. Mango, sticky rice. Ganito. Ay, alam ko na. Piling ko ibubuhos ko muna yung coconut syrup, no? Pero I think ibubuhos ko na lang dito. Kontian lang natin, baka masyadong madami. Tapos, yung ice cream, paano ko siya kakainin? Piling ko, kukuha ka ng mangga, kukuha ka ng sticky rice, kukuha ka ng ice cream. Or ito muna. So, mayroon ng ice cream. Mango ice cream. Best way to move on, eat. Ang sarap. Seryoso, ang sarap. Ngayon ko lang na-try yung mango sticky rice, yung ice cream. Ang sarap niya palang i-combine. Para makakamove on ka talaga. Like, wala nang patumpik-tumpik pa. Titignan ako ng mga tao. Kala nila, someone. I'm just an average guy who is trying to move on from the guy who did not see my worth and hindi ko alam kung sobrang sarap talaga or parang broken hearted lang ako kaya parang everything tastes really really good kasi sobrang sarap talaga siya sa panlasa ko ngayon. Hindi ko alam kung nakakatulong yung parang pain na nararamdaman ko para maramdaman ko yung sarap, but yeah, ang sarap, sobra. Ingitin ko pa kayo, dapat naiingit kayo. Kasi ako yung nasaktan eh. Ako yung nasaktan, dapat kayo yung maingit sa pagkain. Charing. Right? Hindi na try. Ano yan? Parang bigas. Sarap talaga. Tsaka ang fresh ko today, no? Tikman mo ang ganti ng isang api. Naging fresh ako today. Ano, Bims? Hindi pa rin? Bims, baka naman, magbago na yung isip mo kasi fresh ako eh, oh. Like, seryoso, I'm fresh today. Like, oh, wala pa ako nilagay niyan, Bims. Paano kung naglagay pa ako ng mga skincare? Baka nagsisi ka na talaga na hindi mo ako pinili. Like, look what you're... let me tell you what you're missing. Paradise. Huy! Diba? Kaya mo na siya. Kung ayaw talaga siya akin, like, okay lang. Basta ang mga importante, fresh and mayroon tayong pagkain masarap. So yun guys, nag-check ako dito sa DJI sa Central World. Wala talaga silang creator set. Di ba nung nasa Japan tayo, parang hirap na hirap kami humanap ng ito, DJI Pocket 3 creator set. Wala talaga. Pag bibili daw sa kanila, 1 month pre-order. So after 1 month mo pa siya makukuha. Kaya ang suggestion nila is, kasi kung wala ko ng mga accessories, camera lang. Sa online na lang daw talaga bumili sa mga Lazada, ganun. So baka mag-online na lang ako bibili ng mga accessories ko. You know what guys? I'm feeling extreme sadness today. Kasi parang ako na lang yung naiwan. Diba unang umalis si James, si Bimbi. Tapos today, meron akong friend din na Japanese. Pero hindi kami naghaharutan. Like, tropa ko lang dito na Japanese. Aalis na rin siya today.
So parang lahat ng mga nakasama ko dito alis. So parang ako pa yung naiwan. Ang hirap pala kapag ikaw yung naiiwan, no? Parang I don't know, pag ikaw yung naiwan, parang ang lungkot. Ang lungkot. Parang gusto ko na lang tuloy din umuwi. Kasi parang, syempre dito yung lugar na to, parang yung mga memories din sa sofa, dito sa workstation, parang ang dami mong naisip na parang mga happy moments niya. Tapos, ngayon ikaw yung naiwan. Iniisip ko tuloy kung ikakat ko na yung trip ko. Dapat magka-Cambodia ako, pero parang tinatabad na ako mag-Cambodia. So, parang gusto ko na lang umuwi sa Pilipinas kasi ang lungkot. Hi guys. Hi, I'm with Juki. Yuki. We also met here in the hostel, but he's leaving today. Yeah. Everyone, all of my friends already left. Yeah. Yeah. Yeah, sure. So I'm so sad. I will leave tomorrow. You leave tomorrow. Yeah. Maybe I will look for other hostel or I don't know. You don't decide. I'm Yeah. searching now. You Yeah, now. if I Okay. go to Pattaya. Did you go to Pattaya? Never been. Never been. Always Bangkok. Yeah. My flight is 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. But it's already 12. What time are you gonna go? Maybe 1 p.m. I'm leaving. Okay, just 2 hours before. Okay. Yuki. Duki? Yuki. Juki. But your Instagram name is different. Yes, different. Yeah, so Duki is going to Korea. Yes. Okay. I already have a Japanese friend. Sure. I wait for you. Yeah. You bring me to local good restaurants. Yeah. You know? Yeah. Yeah. I Yeah. Okay. I'll introduce you. Yeah. Local. Nice. That's nice. Fred is leaving. Bye. Bye. See you in Tokyo. Yeah, see you Tokyo. Hi guys, sobrang lungkot talaga today. Pumasok ako dito sa backbend ko. Kasi ang lungkot talaga. Na parang kaya ayoko na-attach sa mga tao. As much as possible, ayoko nagkakaroon ng attachment kasi pag pag umalis sila, tapos nasasanay ako na nandyan sila, di ba? Parang ito yung trip ko na sobrang na-attach ako sa mga tao, sa mga nakasama ko. Kaya ngayon nahihirapan ako. Ay, nakakalungkot lang talaga. Na parang pagkadating ko dito sa hostel ang saya-saya, na parang may mga nakilala ka, mga kaibigan. Tapos parang unti-unti silang umaalis. I think it's part of traveling, no, na parang you meet people, pero dapat as much as possible hindi mo ina-attach yung tao sa mga nami-meet mong tao. Ay, hindi mo ina-attach yung sarili mo sa mga nami-meet mong tao, especially sa hostels kasi it's temporary. Like people come and go, especially travelers. Like they go from one place to another, you have a good time, nag-i-enjoy kayo, pero as much as possible wag mong i-attach yung sarili mo kasi ang hirap kapag yung maghihiwa-hiwalay na. Hindi naman ako ganito guys, like, sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nang nakilalang tao sa pagta-travel ko, so parang alam ko na people come and go na minsan natutuwa ako sa mga kasama ko, minsan kinikilig ako, pero yung ma-attach ako, yung emotional attachment, hindi ko siya nararamdaman. Pero yung trip na to, grabe yung naging attachment ko sa mga tao dito, sa mga nakilala ko. Grateful ako kasi nakaramdam ulit ako ng ganito, kasi parang feeling ko manhid na ako, feeling ko hindi na ako nagmamahal, or parang basta parang hindi ko rin nararamdaman yung ganong feeling. Pero grateful ako ngayon, naramdaman ko na kaya ko pa pala ulit magmahal, kaya ko pa pala ulit ma-attach. Pero nakakalungkot kasi wala na, umalis na sila.
Naiyak ako. Ayoko umiyak. I need to plan something else today. Siguro kaya mas nalulungkot ako kasi nag-i-stay din ako dito sa lugar na to. Sa lugar na to kung saan kami masaya. The more ako na nag-i-stay dito, tapos parang ang tahimik, the more na nalulungkot ako. So I think I need to go out. Siguro magpapamassage ako or I need to do something else. Pero gusto ko lang umiyak iiyak ko lang to. Kasi pag nailabas ko na to, like, mamaya I will feel better na din. I'm encouraging you guys, pag may nararamdaman kayo, iiyak nyo. Hindi naman, side of weakness kung naiiyak kayo. Iiyak nyo kasi it's a natural emotion Iiyak. Tapos after nun, okay na ulit kayo. Like, laban na ulit tayo. So, iyak lang ako guys. Iiyak ko lang to. Like, iiyak ko lang tong nararamdaman kong lungkot. Pero, I know mamaya okay na ako. I know mamaya lalaban na. Lalaban ulit ako mamaya. Oh fuck. It's okay. It's gonna be okay. It's okay. Pero hindi ko pinagsisisihan lahat ng mga na-experience ko dito. Like, para akong pumasok sa bahay ni kuya. Hindi ko pinagsisisihan lahat ng mga na-experience ko dito. Grateful ako na pinagdaanan ko to. Grateful ako na nakilala ko yung mga tao na yun. Kasi for sure, ako naniniwala ako na lahat ng taong dumadating sa buhay natin may rason. Hindi siya parang coincidence lang na nakilala mo to. Imagine, for example, sila James, di ba? What are the odds na magkikita-kita kami sa hostel na to na same yung travel date namin, same yung hostel namin, sila Opa. Like, ano yung chance, di ba, na parang same kayo ng date, sa dami ng date na pwedeng magkasabay-sabay kayo, sa dami ng parang mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga busy schedule. What are the odds na yung schedule na yun, nagsabay-sabay kaming lahat nandito sa hotel na to? What are the odds na parang si James kaharap ko ng bunk bed? What are the odds na si Opa makikilala na ko? So, naniniwala ako na yung mga tao na yun, binibigay sila sa atin ni Lord kasi meron silang role. May role sila na kung bakit sila dumaan sa buhay natin. I think si Bimbi dumaan sa buhay ko para turuan ako na, hey Marvin, kaya mo pa magmahal, di ba? Kasi wala talaga, hindi na talaga ako nakakaramdam ng mga ganun. Feeling ko kamandid na ako. Tapos ngayon nakaramdam ulit ako na, ay, ready pa pala ako magmahal. Tsaka, parang may lesson talaga lagi na binibigay. Siguro kailangan kong matutong maging matapang. Di ba ako, grateful ako na, di ba? Kasi yung past self ko, hindi ko kayang mag-confess nung nararamdaman ko. Pero ngayon, nakaya ko, di ba? Like, alam kong 50-50 yung chance or mas malaki yung chance na hindi niya ako gusto, na straight si Bims. Pero, nailabas ko, di ba? Nasabi ko, hindi man niya ako gusto. Pero, gumaan yung pakiramdam ko. Parang, wow, proud ako sa sarili ko. Ang tapang mo. Ang tapang ko dun. Hindi magagawa ng past self ko yun. Pero ngayon, gawa ko. Yung kay Opa, sa totoo lang magiging honest ako sa inyo. Kasi di ba parang ang sweet kasi ni Opa. Tapos ang sarap niya talaga kasama. Medyo na-fall na rin ako ng konti sa kanya. Pero wala akong babaguhin sa mga na-experience ko dito. Like, as is, di ba, yung nasaktan ako, yung nag-confess ako, yung nalaman kong straight si Bims, yung nakilala ko si Opa, yung parang na-fall ako kay Opa. Lahat, wala akong babaguhin doon. Kasi, kailangan mangyari lahat ng yun Kailangan mangyari dahil kailangan may matutunan ako.
At siguro, meron din akong lesson na kailangang ituro sa kanila. For example, si Bims, feeling ko, di ba, medyo mainit yung ulo niya sa mga gays. Especially kasi negative yung experience niya sa mga gays dito sa Silom. Pero nung nakilala niya ako na tropa kami, at least I hope na natabunan yung mga negative image niya about gays dun sa friendship na meron kami, na parang oo, may mga gays na medyo babastusin ka, pero meron din namang iba na hindi gagawin yun sa'yo. At it's me, Char. Kaya paano ba yung mga pwede kong naging lesson sa kanya? Mostly maybe about traveling. Kasi si Opa, lagi niyang binobrought up na feeling niya delay na siya sa life. Parang delay na siya na ilang years. Parang yung mga kaidaran niya nagtatrabaho na, tas siya, yung mga kaidaran niya, hindi pala nagtatrabaho guys, nag-aaral. Tas siya parang nagpahinga siya ng pag-aaral para mag-travel. Tas sabi niya parang sinasanla niya yung future niya. Tapos ako lagi kong sinasabi sa kanya na it's okay, di ba? Don't pressure yourself na porket ito yung timeline ng ibang tao, ganun din magiging timeline mo, di ba? Kasi may mga experiences kang matututunan dito sa pagta-travel mo na 6 months na baka kailangan mo talagang pagdaanan, kasi it will help you para sa future mo, di ba? Yun yung sinasabi ko sa kanya, kasi lagi siyang pressured. So maybe yun yung parang lesson na kailangan kong ituro sa kanya. Tapos yung lesson naman na kailangan ituro sa akin ni Opa is maging chill lang din sa pagta-travel. Yung believe ako dun, wala siyang itinerary, parang gigising lang siya sa isang araw, tapos parang okay, this one looks good, gaganon titingin lang siya sa Google. Parang minsan ako, hindi rin naman ako like super planner, pero sometimes I plan, pero ang saya din pala nung hindi planado. Ang saya na parang just go with the flow ka lang, di mo alam kung anong gagawin mo today. Parang take it easy, wag ka masyadong ma-pressure, di ba? Wag ka masyadong ma-pressure sa life. Hopefully iyak lang ako ng konti, and then maliligo lang ako, lalabas tayo. I'm not sure what to do today, but I think kailangan ko talagang i-divert yung utak ko, kasi the more na nandito tayo, the more na nalulungkot ako. Pero you have to recognize also na malungkot ka, hindi pwedeng iwasan mo siya. Ako ngayon, like, nire-recognize ko, pero hindi ko nire-recognize ko, pero hindi ko ginagatungan. Alam mo yan, nire-recognize ko malungkot ako, so iiyak ako. Pero after, okay, laban tayo. Hindi yung parang magstay ka dun, malungkot ka, nagstay ka lang dyan sa bahay mo, nagstay ka lang dyan sa lugar mo, mas malulungkot ka. Iiyak mo muna, tapos laban ulit, di ba? Divert yung utak mo para hindi ka malugmok. Okay? Goods tayo dyan. It's kinda crazy, the kinds of things life throws at you. I never knew I'd feel so safe in your eyes.